D'Angelo Russell, LeBron James at Anthony Davis, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Grabe naman si D'Angelo Russell, lalo at gumawa lang naman ito ng history sa franchise ng Los Angeles Lakers. Dahil hawak na ni D'Lo ang record sa may most 3-point made sa single season sa franchise ng Lakers. At meron na nga itong 187 3-pointers made ngayong season. Na bago pa nga lang magsimula ang laro ay tabla sila ni Nick Van Exel, isang dating player ng Lakers, para sa number 1 spot sa nasabing record sa 183 3-pointers made. Lalo at first quarter pa lang ay nakuha na ni D'Lo ang pagiging number 1 sa most 3-point made sa single season sa franchise ng Lakers. Tinapos lang naman ni D'Lo ang laro laban sa Sixers na may 14 points, 5 rebounds at 3 assists. Na 4 out of 10 naman ito sa 3-point area. Na kahit nga ang anak ni D'Lo na lalaki ay suot ang damit na kung saan ay may nakasulat na ang tatay niya daw na si D'Angelo Russell na ang franchise leader para sa may pinakamaraming 3-pointer sa isang season. Kaya alam na alam talaga ni D'Lo na mabibreak niya na ang record na ito sa laban nila sa Philadelphia 76ers. Bukod nga sa record na ginawa ni D'Angelo Russell ay ni-recreate nilang dalawa ni LeBron. Ang famous na picture nila ni LBJ at Dwayne Wade. Ang kinaibahan nga lang nito mga idol ay galing kay Jackson Hayes ang nasabing pasa. Pero ganun pa man ay maganda pa rin ang kinalabasan ng larawan nila ni D'Angelo Russell at LeBron James. Samantalang LeBron James nagbabala na sa kanyang mga ka-teammates, na sinasabi nga ni LeBron na dapat daw silang maging maingat sa kabila ng matinding laban nila sa Philadelphia 76ers. Dagdag pa ni LeBron na kung dati ay wala sila masyadong puwang para magkamali, ngayon daw ay wala na daw talaga silang puwang para sa pagkakamali. Yan nga mga idol ang matinding mensahe ni LeBron para sa Lakers. Lalo at alam naman natin na nahirapan din ang Lakers kanina na talunin itong Sixers sa kabila ng kawalan ni Joel Embiid. Kaya hindi pwede na ganito pa rin ang kanilang performance sakali man na makakaharap nila sa playoffs ang mga mas malalakas na kupunan sa West. Na kailangan nga daw nilang ma-maximize itong kanilang turnovers at ma-execute at more on efficient sa kanilang opensa. Lalo at masusubukan ng Lakers laban sa mga kupunan ng Milwaukee Bucks, Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers at Cleveland Cavaliers. Dito nga malalaman kung talagang handa na ba ang Lakers na madala ang momentum nila sa play-in tournament. Nasa ngayon ay nasa pang 9 seed sila sa West na may record na 38 wins at 32 losses. Kaya kailangan pa ng Lakers na manalo gamit ang impressive na performance. Para naman mas tumaas ang kanilang kumpiyansa at maging handa sila sa mas malalakas na kupunan sa West. Na kanina nga ay nakagawa si LeBron ng 20 points, 8 rebounds at 6 assists na may 47% naman sa field goals. Pero ang isa pa sa maganda ang performance sa Lakers ay itong si Anthony Davis, na kung saan ay nakagawa ng 23 points, 19 rebounds at 4 blocks. At meron namang 63% sa field goals. Kaya kung ganito palagi ang performance ni Anthony Davis, ay malaki ang chance ng Lakers na manalo. Lalo at both ends sa loob ng court ay maaasahan itong si Davis. Kailangan na lang siguro ay maging efficient sa opensa ang kanyang mga teammates. Dahil kahit ano pa ang ganda ng ipinapakita nila Davis at LeBron, ay baliwala naman ito kung kulang naman ang suporta nila sa iba nilang mga players. Kaya tingnan natin sa kanilang next game laban sa Indiana Pacers, kung impressive na ba ang performance na ipapakita ng Lakers. So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.